Magandang umaga mga bata. Bago natin ipagpatuloy muna natin ang ating aaralin ngayon, magsitayo muna ang lahat upang tayo manalangin. Ang pangunahan ni Binibining Kwendolin. Tayo ay ating itikit ang ating mga mata at tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Amen. Magandang umaga ulit mga bata. Ako nga pala si Binibining Melody D. Galicia at ang aking mga kapwa-guro na sina Binibining Kwendolin Lomarda at si Binibining Megan Cabezares, si Binibining Mary Grace Tonga, at si Binibining Mary Faith Lagpang. So ngayon, gusto ko lang tanungin kung sino ang nakalala sa ating lesson o ating pinag-aralan noong mga nakaraan. Ngayon may gagawin tayong aktibidad na dito sa Mahiwagang Kahon, may mga litrato dito na huhulaan nyo kung ito ba ay tao, bagay, lugar, hayop. Sinong gustong bumunot ng litrato? Sige, ikaw muna. Ayun, ipakita mo sa harap kung ano ang iyong nabunot. Ipakita mo sa inyong mga kaklase. Ano ito? Tao ba ito? Hayop, lugar, bagay? Lugar. Pakidikit sa mahusay. At sa bawat pala kung sino ang magpapartisipa sa ating mga aktibidad, may premyo. Pag magtutulakan, madami pa pong premyo. Okay, sino ang sinod? Dito na naman. Okay, ito. Ipakita sa iyong mga kaklase kung ano ang iyong nabunot. Ipakita mo sa iyong kaklase. Ano ito? Hayop, lugar, bagay, tao. Hala. Very good! Ngayon, sino pa ang gustong bumunot? Sige. Okay, ano yan? Lugar, tao, hayop, bagay. Okay. Ipakita mo muna sa iyong mga klase. Okay. Pakidikit sa harapan. Sino ba? Okay. Ipakita sa kaklase kung ano ang iyong nabunot. Ano ba? Tao. Sino pa ang gustong bumunot? Wait lang. Palakpakan natin. Sino pa? May tatlong
Very good. Sino pa? Sige. Isang litrato na lamang ito. Wait lang. Dito na naman tayo. Ay, dito ako lang. Tama lang. Pakidikit sa... Ate! Look! Guys, Mahusay! So, halata talagang na alala pa natin kung ano ang ating pinag-aralan noong nakaraang ating topic. Ngayon, sabay-sabay nating babasahin ang ating layunin ngayon sa ating pag-aaralan. Layunin! Okay. So, ang ating paksa ngayong araw is about, ang ating paksa ngayong araw is pang-uri. Ito ay naglalarawan. So, bago natin ipagpapatuloy talaga ang ating pang-uri, may babasahin akong kwento sa inyo na pinamamagatang ang matulunging pamilya. Ginawa ni Gideon V. Roberts. Ano nga ang ating pamagat na kwento? Ang matulunging pamilya. Mahusay. Sa isang maliit na barangay, may isang pamilyang hinahangaan ng lahat. Sina Aling Rosa, Mang Tony at ang kanilang mga anak na sina Ara, Ben at Ana. Sino ang ating tauhan dito sa ating kwento? Aling Rosa at sino ang kanilang ama? Ang Ben. Pagtatanim sa bukid ang kanilang pangunahing ikinabubuhay, masisipag at matitiyaga ang buong mag-anak. Idagdag mo pa ang kanilang malusog at matulunging kalabaw na kasama nila sa bukid. Linggo-linggo ay umaani sila ng mga gulay at prutas na inilalagay sa malaking kaeng. Isang araw, habang nanonood daw sila ng balita sa kanilang luma at maliit na telebisyon, nakita nila na ang mahabang pila ng mga tao na kumukuha ng tulong at donasyon. Nakaramdam sila ng awa sa mga taong nakakaranas ng gutom dahil sa epekto ng pandemya. Dahil dito, nagpa siya ang mag-anak na magpunta sa tanggapan ng kanilang barangay upang magbigay ng tulong. Bilang pag-iingat, nagsuot sila ng face mask at face shield. Inihahatid nila ang kanilang kaing-kaing na gulay at prutas sa kanilang inani mula sa kanilang bukid. Masayang-masaya ang kanilang punong barangay sa kabutihang kanilang ginawa. Simula noon, naging ugali na ng pamilyang ito na magbahagi ng kanilang ani linggo-linggo upang makatulong sa kapwa. So, ang loob ng kwento is pagiging matulungin ng mag-anak. Dahil naawa sila dahil sa nakita nila sa telebisyon na hindi na nakakakain ng mga tao dahil sa pandemya, kaya yung mga inaani nila linggo-linggo ay binibigay nila sa kanilang barangay upang donasyon at ipamigay sa mga taong nagugutom. So ngayon, may tanong na naman ako. Sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Okay, sige. Tapos, ang kanilang anak. Si Ara. Ay, hindi. Ang kanilang ama pala ay si Mang Tony. At ang kanilang mga anak at si Ara, Ben, at Ana. Okay.
makibigay ng premyo. Ano ang pangunahing hanap buhay ng pamilya? Okay, sige. Magtatanim, mahusay. Anong hayop ang nakakatulong sa kanilang hanap buhay? Okay, sige. Ano? Tumayo ka, Ila. Kalabaw. Mahusay. Palakpakan natin. Anong magandang katangian ang mayroon ang mag-anak? Sige. Kabutihan? Okay, bigyan sila. Tama. Kabutihan at matulungin. Pwede din yung sagot. Anong aral ang makukuha sa kwento? Pagiging matulungin. Mahusay. Yun lang ang ating sa ating kwento ngayon. So ngayon, sa ating kwento, may makikita tayo na mga salita na naglalarawan. Sabay-sabay basahin. Maliit, masipag, malaga, malusog, matulungin, malaki, lupa, mahaba. Ngayon, bakit siya nagiging pang-uri o naglalarawan sa salita? Dahil ito dito. Dahil 'di ba, sa ating kwento, ang nakasulat doon is maliit na barangay. So, inilalarawan ng salitang maliit ang barangay. So, masipag at matiyagang pamilya, ang inilarawan ng salitang masipag at matiyaga ay ang pamilya. So, sa malusog at matulunging kalabaw, ang inilalarawan ng salitang malusog at matulungin ay ang kalabaw. Malaking kaeng, ang inilarawan ng salitang malaki ay ang kaeng. Lumang telebisyon, ito ay ang inilarawan ng na luma daw ang telebisyon. Mahabang pila ng mga tao, ang inilalarawan ng mahaba is pila ng mga tao. So ngayon, ipagpatuloy na natin kung ano talaga ang mga ating aralin ngayon. Pang-uri. Ang pang-uri daw ay, sabay-sabay sa akin, ang pang-uri ay Bigin tulay na kilat sa amoy at iba ang kaalihan na larawan. Ang mga pangalan ay maaaring nating ilarawan batay sa kanilang katangian na ating nakikita ang karilihan ng magandang larawan. Okay, ang pang-uri daw, ito daw ay naglalarawan sa hugis, kulay, laki, lasa, amoy, at iba pa. At sa pangalan naman ay pwede natin itong ilarawan base sa ating nakikita, naririnig, o naaamoy, o nadarama, o nalalasahan. Halimbawa na lang, matangkad si Mark. Ang pang-uri dito is matangkad. At ang pangalan is Mark. Ito, mabilis, tumakbo ang kabayo. Ang pang-uri dito is mabilis. Ang pangalan ay kabayo. Ang mansanas ay masarap. Ang pangalan, mansanas. Ang pang-uri, masarap. So, magbibigay pa ako ng isang halimbawa. Halimbawa, maganda si Ana. Ano ang pang-uri doon? Maganda. Maganda. Ano ang pangalan? Ana. Okay. So, mabagal magmaneho ang aking tatay pag siya'y nagmamaneho. Ano ang pang-uri doon? Mabagal. Mahusay. Ang pangalan? Tatay. Okay. Mukhang, sino pa, anong hindi nyo naiintindihan sa ating topic ko ngayong araw? May tanong? Or para malinawan ko kayo? Or isasalaysay ko ulit para mas malinawan kayo. Wala? Okay. Kung walang tanong, ako ang magtatanong. So, ano ang salitang naglalarawan?
Okay. So, parang hindi pa natin talaga nauunawaan ang ating aralin ngayon. Uulitin kong babasahin. Panguri, ang panguri ay naglalarawan ng hugis, kulay, laki, lasa, amoy, at iba pang katangian ng larawan. So, may tanong ba? Wala. So, ano ang inilalarawan ng panguri? Tubig, kulay, laking lasa, at amoy, at iba pang katangian ng larawan. Okay, pwede din. Sino pa ang may ibang sagot? Okay, ulitin ko ha. Panguri. Ang panguri ay naglalarawan ng hugis, kulay, laki, lasa, at amoy, at iba pang katangian ng larawan. Ang mga pangalan ay maaaring nating ilarawan batay sa kanilang katangian na ating nakita, naririnig, naamoy, nadarama, o nalalasahan. So, ang panguri is yung naglalarawan. So, ang nilalarawan ng panguri ay ang pangalan. Ang tanong, uulitin ko, ano ang nilalarawan ng panguri? Okay, sige. Ang pangalan. Okay, mahusay. Ano ang salitang naglalarawan? Ano ang salitang naglalarawan? Ito ang ibig sabihin nito, ito ay naglalarawan ng hugis, kulay, at iba pang katangian ng paglalarawan. Ano? Sino? Makikita lang yan sa pisara. Okay, sige. Hindi. Ang salitang naglalarawan ng hugis, kulay, laki, lasa, amoy, at iba pang katangian ng naglalarawan. Okay, sige. Okay, panguri ang naglalarawan. At ang nilalarawan ng panguri, ito ay ang pangalan. So, may katanungan pa ba kayo? Wala na? Okay. Ngayon, kung wala nang katanungan, tayo ay magkakaroon ng... Asa itong box nga dito? At hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Dalawang pangkat. Okay. Ang kabila ay pangkat A, at ang kabila naman ay pangkat B. So, dito sa harap may dalawang papel. At dito sa papel may isang salita na gagawan nyo ng 5 pangungusap sa loob ng 10 minuto. Okay. Sige. Sino ang gustong lumipat at lumipat sa kabila? Ay, huwag kayo lumipat. Kawawa na din naman yung kabila. Okay lang? Okay, sige. Kayong dalawa, lumipat muna kayo doon. Okay, sige. Ngayon, ay kailangan ko ng isang representa sa bawat pangkat. Okay, sige. Dito. Basahin ang salitang inyong nabunutan. Mabagal. Okay. Ang mabagal kailangan nyo siyang gawan ng 5 pangungusap. Sa kabila. Maganda. Okay, maganda. 5 pangungusap na kailangan nyong makabuo sa 10 minuto. Timer. Ano pa piniport? Ano pa naka-distribute? Kasi ano na sila? Mag-quiz man sa quiz. Dami pa na sa
Pwede kayong magtulungan. Pero 5 pangungusap lang ang inyong gagawin. Okay, 10 minuto pa. Wala pang 10 minuto. Okay. Hintayin lang muna natin ang isang pangkat.
Ala. 3 minuto na lang. Handa na ba ang dalawang pangkat? Okay. 2 minuto. Dito sila rin. Okay. Wait lang. Okay na ba? Pangkat A, okay na ba? Sino ang gustong umuna? Okay. Ano na lang? Bato. Okay, ano ang 5 pangungusap sa pangkat A? Pwede isa-isa. Pwede kayong lahat. Oh, pwede. Pwede kayo, tig-isa-isa kayong pangungusap. Pwede. Pwede ingon, pero... Okay, sige. Mabagal kumain si Vince. Mabagal tumakbo si Angelo. Mabagal si Naresa. Mabagal umakyat si Daniel. Mabagal lumangoy si Ana. Palakpakan ang pangkasing. Okay, ano ang pangungusap? Mabagal? Mabagal si... Ano nga yan? Mabagal kumain si... Vince. So, ang salitang mabagal ay nilalarawan na mabagal kumain si Vince. At ano pa nga yung iba? Mabagal tumakbo si Angelo. Ang salitang mabagal doon ay ang nilalarawan ay mabagal tumakbo si Angelo. Okay, sige. Kayo. Ay, pumunta sa harap. Okay, sige. Maganda ang mga bulaklak. Maganda ang aming mga suot. Maganda ang aming mga kaklase. Okay. Ano nga yung unang pangungusap? Maganda? Maganda ang aming mga guro. So, ang salitang maganda, ang inilalarawan doon ay ang mga guro. Maganda daw ang kanilang mga guro. Sana all. Tapos, ano pa nga yung isang pangungusap pa? Maganda ang sikat ng araw. So, ang salitang maganda ay ang pang-uri. At ang nilalarawan doon ay ang sikat ng araw ngayon. Okay. So, malinaw ba ang pang-uri sa inyo? Okay. Ano nga ang salitang naglalarawan?
Pangalan. Ang uri. Mahusay. Ano ang nilalarawan ng panguri? Pangalan. Okay, mahusay. Okay, ngayon, sino ang gusto mag-volunteer o magpresenta ng kahit isang pangungusap lang bawat isa sa inyo? Naglalarawan sa salitang mabait. Mabait. Okay, sino? Ay, mabait ang mga guro namin ngayon. Okay, mabait ang kanilang mga guro daw ngayon. Pakibigay ng ano. Sino pa? Okay, sino? Okay, mabait ang kaklase. Ano pa? Mabait ang aming pamilya. Mabait ang pamilya. Ano pa? Okay, sige. Ano? Mabait ang aking lolo? Okay, mabait daw ang kanyang lolo. Mabait ang aming mga kaibigan. Okay, mabait daw ang kanyang mga kaibigan. Maliit ang lahat ng mga tao. Okay, mabait ang lahat ng mga tao. Ano pa? Wala na ba? Wala na? Okay, sige. Okay, mabait ang aking katabi. Okay. Yun lamang. At ngayon, handa na ba kayo sa ating gagawing pagsusulit? Okay. Ang pagsusulit ngayong araw, panuto, guhitan ang salitang naglalarawan at bilugan kung ano ang nilalarawan. Pakisulat at sagutan. Itong limang pangusap. Sabi niya, sir. Guhitan ang salitang naglalarawan at bilugan kung ano ang nilalarawan. Sabi niya, sir. Kopyahin ang mga pangungusap. Sulatan niyo ng pangalan. Asang timer? Timer. Cellphone. Okay, sa mga ballpen. Okay, sa loob dapat ng 15 minuto ay dapat natapos niyo na ang inyong pagsusulit.
Mapait ang ampalaya. Lagyan nyo ng pangalan ng inyong papel. Guhitan ang salita naglalarawan. Ang ibig sabihin ng naglalarawan is panguri. Kung anong panguri, tapos na ba ang laan?
Ilan na lang ang hindi pa tapos? Dalawa na lang? Isa. Tatlo na lang. Tapos na ang lahat? Okay. Pakipasa sa harap ang inyong sagutang papel. Ay, wala pa. Wala pa na. Wala nang papel? Ay, wala na. Okay. Ngayon, tapos na tayo sa ating pagsusulit. Maraming salamat sa pagpapartisipa. Ngayon, ang uulitin ko ang ating aralin ngayon, ang ating pinag-aralan ngayon ay ang pang-uri. At ang pang-uri, ito ay ang naglalarawan sa hugis, kulay, laki, nasa amoy, at iba pang katangian ng larawan. At ang mga pangalan ay maaari nating ilarawan batay sa kanilang katangian na kanilang katangian natin nakikita, naririnig, na amoy, nadarama o nalalasahan. Sana ay naunawaan natin ang ating pinag-aralan ngayon. At ngayon, bago tayo magtatapos sa ating klase, pakikopya muna ang ating takdang aralin at isulat lamang ito sa inyong kwaderno. Panuto, gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pang-uri. Isulat ang sagot sa kwaderno. Salitang malalim, gusot, matamis, berde, mataas. Magsitayo upang
tayo'y manalangin sa ating pagsasara. Tayo ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral na inyong itinuro sa pamamagitan ng aming mga guro. Aming hinihiling na sana magkaroon pa kami ng kalakasan at katatagan upang muli naming mapagyaman ang aming kaisipan. Pinupuri ka namin at pinagpapasalamatan sa biyaya ng karunungan. Amen. Salamat mga bata. Salamat sa inyong pagpapartisipa. Ayan na, contribute. Magapurog akong kamot. Ako na lang. Dapat na stand. Kato asa dito giuli nimo? Gamitin ko nga ito. Ay gamitin.